Anong mensahe ang kailangan marinig ng mga Scorpio mula November 1 to 15, 2024? Pwedeng nangyayari na to o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala niyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin niyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag niyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipika pong energy. Kung hindi man mag-resonate sa inyo to, edi adjust na lang ang video, hanapin nyo to. Kung hindi pa rin, edi dito na. Ito ang last deck. Ano yun? Maganda naman kahit na nandito yung the devil. Ang dating lang sa akin sa week na to, yung lalaki. Ito, King of Potions. Lalaki to, sa pananaw ko. Aking opinion lang. Kanya-kanya namang style yan. So, sa pananaw ko, ito ay in a relationship. Di siya kasal, wala ring anak. May girlfriend lang siya. So, yung lalaki dito magiging flirty. Okay? So, yung pagiging flirty niya baka mag-result sa family. Ang mag-anak na siya, makabuntis. So, kung ayaw pa, edi use contraceptives. Buo naman ang relasyon kasi nga 10 of Pentacles yun doon. Masaya kasi may excitement. Di boring. Flirty yung lalaki, oh. Gusto niya ng fun. O something new. Saka ano siya communicative. Kasi may devil so flirty sa message. Use ng message. Way ng message. Communication. Kasi arrows of love din naman to. King of Potions. So ito nga, stability, di ba? So sila pa rin naman. Wala namang problem. Ang problem lang kung ayaw magkaanak. Kasi family card din naman to O baka ma-engage na sila sa week na to. Ma-establish na talaga yung kanilang connection. O ibang case, magkakapera siya. Dahil tabi siya nito. Kakapera, kaka-gift, gift. Kaka-gift, kakapera, mapopromote. Maganda yung pwedeng mangyari sa kanya sa loob ng 2 weeks. Pwede kayo to, o to person nyo, o someone na malapit sa inyo, basta lalaki. At in a relationship siya. Ano bang masasabi dito? O baka makuha na niya yung inheritance kung meron man siya. Maayos niya na yung inheritance na nilalakad niya. Case-to-case basis naman di ba? Inheritance. Basta, ang mahalaga, buo ang relasyon o masaya siya. Okay? Sa week na to. 2 weeks pala. 2 weeks na to. So, saan na yung pangalawang deck? Oh.
Kanina, okay yung ano, lalaki. Di ba? Sabagay, di mo naman natin masasabi kung sino to. Kasi may ano tayo card ng pagiging unconventional, unorthodox, rebellious, kakaiba na lang. In general, hindi siya sumusunod sa rules and regulations. Pero sa bagay, meron naman tayong card na to. Teka lang. Paano nga ba? Maganda kasi kung ito na lang ay naandito. Kasi ito ay naandun. Baliktad sila. Kasi ang dating sa akin, ito yung card ng pagiging super strong. Strong sa lahat-lahat. So, strong sa opinion, strong in a way na controlling, authoritative. Gusto niya siya laging nasusunod. Mga partneran pa nitong ayos sumunod sa batas o sa tradisyon. Rebellious na nga yan. So, yung someone na dati may kilala kayo o kayo to, na disiplinado. So, sa 2 weeks na to, biglang magbabago. Bigla na lang magiging unpredictable yung tao dito, spontaneous, rebellious. Antisocial. Ay, ganun unorthodox batas. Sabi natin batas to. Ayaw niya sumunod So, change na lang. Expect natin ang change. O sabihin natin to problem, control. Problema sa control o discipline ay pwedeng mangyari whether sa inyo mismo o ito yung kakilala nyo na parang matigas ulo. Naging stubborn na siya yung pinalabasan. Anyways, ito ang uli. Ito ang masasabi nito. Laughter. You need a good laugh. So, pasayin ang sarili. Kailangan talaga yan. O else, mababurnout. O madedepress. So, dapat balance yan. Yung work at play. Happy thoughts. To feel happier right now, think about a memory or something else that makes you happy. So, para sumaya daw ang iba sa inyo, karugtong mo, laughter. You need a good laugh. Ito, happier. Happy thoughts. So, para daw sumaya kasi kailangan nyo nga. Di ba? So, may kailangan kayong alalahanin at ang alalahanin nyo ay something na nagpasaya sa iba sa inyo sa nakaraan. Parang magiging way yun para ka maging masaya. Ay alalahanin ang mga masasayang nangyari sa nakaraan. O kung di man nakaraan, edi anyone, anything na sure na pwedeng magpasaya sa inyo. Yun yung alalahanin nyo. Isipin. Makakatulong yun para maging masaya kayo. Sabi natin crush. Diba? Boyfriend, girlfriend, pet. Depende sa inyo.
Healer. You have the power to help and heal others. So may kakayahan daw yung iba sa inyo na magpagaling ng ibang tao. Whether magic yan o baka sa advice. Through advice. Thankful. Think about the people, things you feel grateful for. So, in-encourage na magpasalamat. Sa 2 weeks na to, sa mga tao o something na nakatulong sa inyo. Brothers and sisters to get along with others, see the love and the best within them. Ilan na ba to? Ito, pag nakita ko tong card na to, ito yung card ng socialization. Isa na lang. Love heals fear. Love heals fear. The power of your love can help bullies and angry people to be less afraid. Oh well. Ano kasi to eh? Show kindness. Kahit sa mga tao na masama. I-encourage sa week na to. 2 weeks. Parang love your enemies. May tawag dun eh. Nakalimutan ko. Keep your friends close and enemies closer. Ayun. Yun yung ano. Ibang meaning. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.